Nagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. Sa Cotabato. 90.9. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:46 na po ng umaga. Tatak RMN. Ang bahaging yan mga kasama, tido sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Hatid din sa atin mga kasama ni Member of Parliament Boots Malang, tumatakbo sa unang distrito ng Isgada sa ilalim ng BFP number 2 sa Balota. Hatid din sa atin mga kasama ni Sultan Datuteng Gumbila, BFP Party, first nominee ng traditional leader number 5 sa Balota. At din sa ating mga kasama ni Dr. Tumanda Antok, BFP candidate 3rd District ng Cotabato City, number 1 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Drug suspect isinubo ang silyadong items matapos mabulilyaso sa bypass sa Cotabato City. Headlines. Drug suspect na taga Cotabato City arestado naman sa checkpoint control sa 2 MDN. Headline. Regional top 9 na most wanted person arestado sa Pikit, Cotabato. Headline. Pro 12, pinagting ang kampanya kontra krimen, 7 suspect arestado. Headline. First year college student na patagpuang patay sa Sultan Kudarat MDN. Headline. Task Force 92, ipinadala na sa mga Maguindanao para sa first BARM election. Headline. Mga political parties sa LDS nakisa sa peace covenant signing sa Marawi City. Headline. Bangsamoro Parliament itinutulok ang pagtatatag ng Ligawasan Mars Research Center. Headline. MPW BARM nagsagawa ng water hyacinth clearing operation sa ilalim ng Libungan Torreta Bridge. Headline. At Bangsamoro Ready, pinag-isa ang DRRM stakeholders para sa mas matatag na BARMM. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Magandang araw po mga kasama. Ngayon po ay Tuesday, 11 sa buwan ng August 2026. Sumasa inyo na po ang Diretso Balitang Cotabato. Ako po ang inyong magiging tagapaghatid balita, Radyoman Ebs Abang. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama, tido sa atin ng United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa balita o numero 13 sa Balota. At dito sa atin mga kasama ni Attorney Serif Abbas, kumakandidato naman sa unang distrito ng Cotabato City sa ilalim ng UBJP number 1 sa Balota. At dito sa atin mga kasama ni Anwar Alamada o Young Fighter, kumakandidato sa 5 distrito ng Maguindanao del Sur sa ilalim ng UBJP number 1 sa Balota. At dito sa ating mga kasama ni Attorney Lanang Ali Jr., 19 nominee ng UBJP numero 13 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng mga balita mga kasama, natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa bahagi ng Simoy River sa barangay Matengen, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, alas 3. Imedya kahapon ng hapon. Kinilala sa DXMY ngayong umaga ni SKMPS Chief Police Lieutenant Colonel Bashir Alindo ang biktima na si Abubakar Hasim. Binata at residente ng barangay Tucanalipaw sa Mama sa Pano, Maguindanao del Sur. Ngunit nag-aaral umano sa Cotabato City. Unang natagpuan ng mga residente ang bangkay at ipinagbigay alam sa mga otoridad na kaagad namang nirespondihan ng mga polis.
Yes sir, kahapon po sir na 3:30 ng hapon ay mayroon pong reported na found dead body. River po na Barangay Mating po sa aming bayan po sir. Respondihan po ng ating kapulisan ay positive po sir na pong found dead body po. Opo. Yes po sir, nagtawag po sa atin. Yun po sir, pinapaalam sa atin mayroon nang nakita ang dead body sa ilog po. Ayon sa paunang investigasyon, may nakitang sugat sa katawan ng biktima, partikular sa bahagi ng kanyang tiyan at dibdib. Tinatayang hindi pa matagal na nasawi ang biktima bago natagpuan ang kanyang katawan at nakilala pa rin ang kanyang muka. Patuloy namang inaalam ng mga pulis ang pinagmula ng biktima sa hinang pagkamatay nito at iba pang detalye na maaaring makakatulong sa investigasyon. Yes sir, no, under kwan po ito, kagad din po claim ng kanyang family. Papalo po natin ito kung ano po yung possible sir na dahilan. Particularly sir, ako doon po taga Maguindanao del Sur po ito sa pagkakanglan. Yes sir, may sugat po siya sa katawan at inaalam pa po natin kung ano po yung particular sir na dahilan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:51 ng umaga mga kasamang oras at sa atin ni Attorney Omar Yasser Sema, first nominee ng Bangsamoro Party number 2 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bulilyaso ang isang drug suspect sa bypass operation makarang mabulunan ng piliting isubo ang dalawang silyadong pakete na naglalaman ng suspected drugs. Nang makatunog ng mga operatiba ng PNP Station 4 ang nakatransaksyon alas 8:10 kagabi sa bahagi ng Upper Pinin, Rosales Street, Barangay Rosario 6, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 4 Chief Police Major Eduardo Malikdem ang suspect na si Rolando Ibanez, 28 anyos construction worker, residente ng Barangay Aris 4 nitong lungsod. Ayon sa ulat, kinuha pa mula sa bunganga ng suspect ang items na tinatayang may timbang 0.2 grams na nagkakalaga ng 1,360 pesos. Nabawi naman ang 1,000 pesos genuine money na ginamit sa transaksyon. Swak sa selda ng Istasyon 4 ang suspect at maharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:52 ng umaga mga kasamang baging yan at ito sa atin ang Bangsamoro Federalist Party number 4 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Arestado ang isang lalaki na sakay ng Badja motorcycle sa checkpoint control ng 2nd Maneuver Platoon na 1st sa PMFC at 2 MPS alauna 10 ng hapon kahapon sa bahagi ng Cotabato Sharif Aguac Road, Barangay Dulangan, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kinilalang suspect na si Muhammad Uko, 42 anyos, may asawa, driver, residente ng Purok Talaingid sa Barangay Tamuntaka 1, Cotabato City. Ayon kay 2nd MP, 1st PMFC Platoon Leader, Police Lieutenant Edril Angelo Roldan, habang nagsasagawa sila ng inspeksyon sa mga motoristang dumadaan sa lugar para sa pagpapatupad ng COMELEC gun ban, napansin ng otoridad na kainainala ang galaw ng suspect dahilan na sinita ito. I-turn over agad ang suspect sa 2 MPS kung saan posibleng maharap ito sa kasong paglabag sa RA 9165 ang pagdadala ng iligal na droga na isasampa laban sa kanya. Pinakandek ng checkpoint. Nakita natin na ang kanyang dalang motor ay walang plaka at may initial violation ng ating suspect. Kaya pinara natin ito, pinanapan ng lisensya at walang maipakita. Chinek natin ng ibang ID at doon natin nakapag-alaman na siya ay may dalang hinihinalang shabu na. Aminado naman ang suspect na kanya ang drogang nakumpiska at kinumpirma nitong sa barangay Bungan sa bayan ng Dos iniskor ang epektos. Ipinagtapat rin ng suspect sa DXMI na ibebentang droga sa Cotabato City para kumita ng pakonti-konti. Unang pagkakataon umano ang suspect na magkaroon ng record sa impilan ng pulisya may kaugnayan sa pagdadala ng ipinagbabawal na gamot. Nasa kustodiya na ng 2 MPS ang suspect para sa dokumentasyon at naayong disposisyon. Naalala ko, lucky number. Okay, Dragon? Oo, lucky. Loko mo sa bunad. So sa sa bungad. Sa bungad, sa irrigation. Oo. Bali, panunin ang walin? Ngayon. Wala ba? Oo, naalangan ko yung bago kuha na pamasa. Okay, Dragon? Oo. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:54 ng umaga mga kasama ang bahaging yan. At ito sa atin ni Sultan Datoteng Gumbila, BFP Party First nominee for Traditional Leaders, number 5 sa balota.
Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, mga kasama, arestadong regional top 9 most wanted persons sa inilatag na joint police operation alas 4 ng hapon sa harap ng Pikit Municipal Plaza, Barangay Poblacion, Pikit, North Cotabato. Kinilalang suspect na si alias Muhusa, 38 anyos, may asawa at magsasaka, residente naman ng Barangay Radyamuda, Ligawasan Special Geographic Area sa BRMM. Siya ay dinagib dahil sa kasong multiple murder with the multiple frustrated murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code. Ayon kay Police Regional Office 12, Director Police Brigadier General Alan Manibog, patuloy nilang paigtingin ang pagtugis sa mga wanted person upang mapanagot sa batas. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Pinaigting din mga kasama ng Police Regional Office ang kanilang kampanya kontra wanted person matapos maaresto ang 7 suspect sa magkakaiwalay na operasyon sa loob ng 24 oras. Kabilang sa mga kasong kinasasangkutan ng mga naaresto ang 2 murder, isang homicide at 3 physical injury, isang theft at isang carnapping ng motorsiklo. Samantala, ilan naman sa mga naitalang krimen ang mga pamamaril sa President Quirino, Sultan Kudarat, Kidapawan City, Lake Cebu at Banga South, Cotabato, habang may magkakaiwalay ding insidente ng pananaksak sa Nurala at Tantangan. Sa General Santos City naman ng mga kasama, 2 babae naman ang naaresto kaugnay ng umano'y pagnanakaw ng school supplies na umaabot ng 26,573 pesos. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:56 ng umaga, mga kasamang baging yan. Hatido sa atin ni Dr. Tumanda Antok, BFP candidate sa 3rd District ng Cotabato City, number 1 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, ipinakalat na ng Philippine Army ang Task Force 92 sa Maguindanao bilang bahagi ng paghahanda sa 2026 Barm Parliamentary Election ngayong September 14. Bago ang deployment, isinagawa ang send-off ceremony sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Binigyan din ni 1st Brigade Combat Team Commander Brigadier General Von Albert Sumergido sa mga sundalo ang kahalagahan ng disiplina, profesionalismo, integridad, paggalang sa karapatang pantao at pagiging neutral sa halalan. Bukod sa pagbibigay seguridad, magsasagawa rin ang Task Force 92 ng community engagement at pakikipag-ugnayan sa mga partner agencies upang makatulong na matiyak ang ligtas at malayang pagboto ng mga residente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:57 ng umaga, mga kasama, baging yan at ito sa atin ng United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa balota. Magbabalik ko tayo, mga kasama, ilan sa ating mga mahalagang reminders. Tatak RMN. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP. Number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. UBJP, number 13 sa balota. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number 1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. Para sa bayan, BFP, para sa hangarin, inklusibo, Bangsamoro, kasama mo kami. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4. Radyo mo nationwide. Ang oras mo, mga kasama, 7:59 ng umaga. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang baging yan, mga kasama, tito sa atin ni Attorney Omar Yasasema, first nominee ng Bangsamoro Party o BAPA. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Nagkaisa mga kinatawan ng iba't ibang political party sa paglagda sa isang peace covenant bilang paghahanda sa 2026 Barm Parliamentary Election o BPE. Isinagawang peace covenant signing kahapon sa Provincial Capitol Gymnasium, New Capitol Complex sa Marawi City na dinaluhan naman ng mga political party representatives, security officials, election authorities at iba pang stakeholders. Kasama rin sa aktibidad ang Unity Walk, Interfaith Rally, Peace Caravan Candidates Forum at interagency stakeholders key leadership engagement. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Dagdag pa mga balita mga kasama, isinusulong ng Bangsamoro Parliament ang pagtatatag ng Ligawasan Mars Research Center upang palakasin ang pananaliksik at paghahanda para sa pangangalaga at pagpapaunlad ng malawak na wetland area. Ayon kay Subcommittee on Climate Science, Environment and Disaster Risk Reduction Technologies sa Chair, Member of Parliament Rasul Ismail, mahalaga ang pagtatatag ng Research Center dahil hindi lamang ito nakatuon na usaping ng climate change. Binigyan din ni Ismail na makatutulong ang research centers sa maayos na pagpaplano at paghahanda para sa iba't ibang pangangailangan ng Ligawasan Mars, partikular sa agrikultura at pangangalaga sa mga likas na yaman. Maaari rin itong magsilbing sentro ng mga pag-aaral na makakatulong sa pagtukoy ng mga hakbang upang mapangalagaan ang mga endangered species na matatagpuan sa lugar. Ang research center nito ay mahalaga dahil hindi lang po sa usapin ng climate change nakapokus, no? Unang-una, yung ating preparation ng Ligawasan Mars sa agricultural aspect, doon sa preservation ng mga natural resources, yung preservation ng mga... RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama, atid sa atin ni Attorney Sheriff Abbas, UBJP candidate. Tumatakbo sa unang distrito ng Cotabato City number 1 sa Balota. Sinimulan na ng Ministry of Public Works, MPW sa pangunguna ni Minister Architect Edward Uy Guerra ang clearing operation sa Libungan Torreta Bridge upang tanggalin ang naipong water hyacinth sa ilalim nito. Agad na nag-deploy ang mga tauhan ng Equipment Management Division o EMD ng heavy machinery upang alisin ang mga bara sa daluyan ng tubig na dulot ng mga halamang nabubuhay sa tubig. Tiniyakan ng regular na maintenance na ito ang tuloy-tuloy na daloy ng ilog at makakatulong upang maiwasan ang pag-apaw na maaaring magdulot ng pagbaa sa mga kalapit na komunidad. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama tito sa atin ni Atty. Lanang Ali Jr., 19 na nominee ng UBJP numero 13 sa Balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mahigit 200 naman na stakeholders sa Disaster Risk Reduction and Management ang nagkaisa sa pangunguna ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o Bangsamoro Ready sa ginanap ng Bangsamoro DRRM Summit 2026. Nagtipon sa taunang summit ang mga kinatawan ng Bangsamoro Ready o Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council o BDRRMC, Ministries, Offices and Agencies sa MOAS, Provincial, City, Municipal, DRRM Councils and Offices, Humanitarian Organization, Civil Society Organization, Development Partners at iba pang key stakeholders upang palakasin ang koordinasyon, pagtutulungan at kahandaan ng pagtugon sa sakuna sa buong rehiyon. Nakaangkla sa bisyon ng pamahalaan ng Bangsamoro, layunin ng summit na palakasin ang koordinasyon sa DRRM, pagtugmain ang mga polisiya at isulong ang sama-samang pagkilos para sa matatag na Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 8:03 na po ng umaga mga kasama, baging yan hatid sa atin ng United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa Balota. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Bago tayo tuloy ang magpaalam mga kasama, morning muna sa ating mga viewers, si Kulihak Walaw Kana Muran. Morning from Cotabato. Si Haida from Jeddah. Sara Sakandal naman ng kanyang kinaroroonan, si Asidza Mantawil from Kuwait. At ng iba pang mga nanonood sa umagang ito, morning ho sa inyo, si Haida, sino pa ba? Wala na. Ayun, sa mga nag-PM naman, morning din ho sa inyo.
Yan na po mga kasama ang ating kalipunan ng ating balitan ngayong umaga ho ng Tuesday sa Lasa Saguna mga kasama 11 ho sa buwan ng Agosto taong 2026. Magpapaalam na ako sa inyo mga kasama, huwag ko kayong alis dahil susunod na po ang DXMY Balita at iba pa. Ayos RMN News. Sa ngalan ng ating mga partners, sa ating news center, Radyoman Ma'am Daisy Mangod, sa Radyoman Jul Di Mapalaw, sa digital naman, Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr., siya rin ang ating technical ngayon, Radyoman Ricardo pa rin. Sa ngalan din po ng ating partner, ang ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Ako po ang inyong lingkod, nakasama Radyoman M. Sabang, magandang umaga, tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.